Sa magandang araw po, mga kabiyahe. Nagbabalik po ang inyong Sir Al, isang Boracay tour guide, ang inyong profesor na lakwatsador. Ngayon po, para po sa mga nanonood na nag-aabang ng palaging impormasyon tungkol sa Boracay, pagpasensyahan po natin dahil ibang subject po ang ating gagalawin ngayon. Ito po ay para sa mga subscriber natin na estudyante, kadalasan po ng BS Hospitality Management at BS Tourism Management. Sabi nga po, ako po ay isang profesor na lakwatsador. Dahil kadalasan po, noong bago magpandemya, ako po ay nagle-lecture sa iba't ibang university at iniimbitahan po ako para magsalita. Ngayon po, gagamitin nating avenue para mas malaki po, malayo ang marating na impormasyon ng ating mga lecture ay gagamitin natin ang YouTube. Ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa NC2. Bakit po? Kasi marami po mga estudyante na nakagraduate na nagtatanong pa rin sa akin, paano daw po sila makakakuha ng NC2? Yung ibang eskwela naman po ay integrated na sa kanilang curriculum ang NC2. Napakahalaga po nito. Dahil ang diploma, okay, katibayan po natin yan na nakagraduate tayo ng 4-year course. Pero ano ba ang katibayan natin na meron tayong skills? Ang skills po ito ay maipapakita lamang sa pamamagitan ng national certificate na ipinoprovide ng TESDA. Kung marunong po tayo mag-drive, ano ang katibayan natin na marunong tayo mag-drive? E di syempre, yung ating driver's license. Kahit sabihin po natin na 20 years na tayo nagdadrive, pero kung wala po tayong lisensya at nagkaroon ng aberya sa kalsada, tayo pa rin po ang may pananagutan. Ganon din po ang NC2. Ang NC2 po ay kailangan yan ang hinihingi kapag ka pupunta sa abroad. Para po sa mga mag-aaral na wala nito at gustong mag-abroad, kadalasan kumukuha pa po sila ng NC2 pagkatapos po nilang mag-aral ng 4-year course. So ganun po kahalaga ang NC2. Ano-ano po ba ang mga klase ng NC2? Lalo po doon sa hospitality at sa tourism. Marami po. Pagdating sa hospitality, merong housekeeping. May food and beverages po. Meron pong front office. Culinary, cookery. Pagdating naman po sa tourism, nandiyan po ang tour packaging, travel services, nandiyan po ang tour guiding, at iba-iba pa po, tourism promotion. So, blessed po tayo ngayon sa ating video dahil meron pong bumisita sa akin na mga trainer at assessor na galing po ng Mindanao. At ipapakita ko po sa inyo na susunod sa aking video ito ang interview sa kanila para po maliwanagan tayo. Ano ba ang NC2? Gayon po, sa mga bago pong nanonood, nakikiusap po kami na mag-subscribe, mag-like sa ating YouTube channel. At kung meron po tayong mga katanungan, mag-message po tayo at naka-flash naman po sa ibaba kung ano sa Facebook, sa YouTube, ang pwede niyong puntahan para makapag-message kayo ng malaya. At kung may pagkakataon po at hindi po busy ang inyong likod, ito po ay palagi kong sinasagot. At pag may pagkakataon po, binibigyan ko po talaga ng oras. Manood po tayo ng ating video. Good afternoon po sa lahat. Kasama ko po ngayon ang mga TESDA assessor trainer from Mindanao. At ipapaliwanag po nila sa atin yung tungkol sa TESDA. So Sir Arm, ano po yung NC2? Okay, ang NC2 is a national certification. Okay, because in TESDA we have NC1 to NC4. NC2 is a qualification, focuses on the technical side, knowing the student, trainees, in TESDA we call it trainees, about their technical skills. So most probably are more on technical skills assessment. Ma'am Jo, gaano kahalaga ba ang NC2 sa isang tao? Yung NC2, lalo na ngayon kasi ano yan, iba-ibang mga qualification na pasok na sa standard ng ASEAN. So, ibig sabihin nun, pag may national certificate ka, level 1 o hanggang level 4 ba yan, pag mag-a-abroad ka, hindi na yan kailangan na ipa-rebrigo. So, yung nakukuha mo yung skills dyan ay talagang yung standard at saka iba yung ibang skills na hindi nadaan ng TESDA kasi nga pag sa TESDA dadaan ka ng mga yung assessment. So if you are you're being assessed by the knowledge and skills at saka yung attitude.
So pag maano ka, mag-competent ka, so yun ma-receive mo yung yung national certificate. At mahalaga yun sa pag-a-apply ng trabaho, lalo na pag pag sa abroad. Kahit dito sa Pilipinas, kasi skills mostly yung dinilidevelop. Sir AJ, paano ka magkakaroon ng NC2? Ano yung proseso? Of course, kung gusto mo mag-NC2 po, madali lang naman. So, depende po sa mga qualifications na kukunin. Kasi may mga specific requirements yun. Kung gusto mo pong mag-take ng NCs, pwede po kayong lumapit sa pinakamalapit na TESDA office nyo. Tapos, or kaya pagtanong kayo sa mga training institution na nag-o-offer ng mga qualifications na gusto nyo. Itanong nyo po kung ano po mga requirements. Basically, yung mga requirements lang naman are yung mga forms, tapos yung mga regular na requirements like mga tawag dito, diploma, kung meron man card, ganun. Kasi depende yun sa qualification at depende din sa interest mo kung anong focus na qualification yung gusto mo. Kasi marami naman under tourism industry, agriculture meron din at saka sa iba pang qualification. Para magkaroon ba ng NC2, Sir AJ, ay kinakailangan ng training o kinakailangan na wala ng training? Pasok na kagad? Kinakailangan po natin mag-train talaga. Meron din namang iba nag-walk-in kasi minsan meron naman tayong skills pero mas advisable po na mag-training po bago po tayo mag-pa-assess. Sir Arm, ang training ba sa TESDA ay may bayad ba to o libre? Okay, may mga bayad, pero meron tayong scholarship program. Kasi meron naman ang TESDA offer ng training for work scholarship program, libre po yun at saka may allowance po yan. Meron din tayong STEP, meron tayong mga YACP, meron din tayong mga partnership with DepEd, we call it GDVP. Maraming scholarship program na binibigay ang TESDA. So may regular din tayong tinatanggap. Tumatanggap din ang TESDA ng mga class pag maabot yung 25 na trainees as standard size ng mga number of trainees sa ating training. Ma'am Jo, dati nung nag-TESDA kami ay meron kaming allowance. Ngayon ba nag-i-exist pa rin yan? Yes po, may may allowance. Pero yung ibang po, yung katulad ng, kasi panahon ng pandemic, may yun yung yung sa sanitation, yung parang sa alcohol, wala na ngayon. Pero yung iba, yung may 100, 160 per day, so yun, mayroon pang allowance. So, ibig sabihin, yung 160 per day, ito yung tinatanggap ng mga estudyante kapag papasok ka. Yes po. Sa kung ano mang kurso yan na ino-offer ng TESDA. Yes po, at saka libre na yun lahat, yung consumables, yung mga materials na gagamitin nila. So doon yun lilibrehin ka ng training institution. Kasi yung TESDA at saka yung training institution, yun ang yung partners. So yung mga trainees, pupunta ng mga training center, pagkatapos ng yung TESDA ang magbibigay talaga ng allowance, hindi yung training institution ang magbigay, yung TESDA talaga. Kasi yung mga yung mga trainees, sila yung kukuha ng yung pera doon mismo sa TESDA. So walang walang involved ang training institution sa tungkol sa allowance. Kay TESDA talaga yan. Tapos, yun na yun, pag matapos na yung training, may SIM na ngayon pag may na sila, SIM, so yun na yun, mag-schedule ng assessment. So pagkatapos dun is obliged sila obliged yan magpa-assess. Kasi kasama yan sa agreement na libre yan ipa-TESDA pero you need to take the assessment or national assessment. Yun po. Sir Arm, bilang nagtuturo sa regular program ng CHED saka ng TESDA, sa palagay mo, ano ba yung mas maganda para sa demand ng industry? Mag-TESDA ka lang o pumasok ka doon sa 4-year course ng CHED? Pasensya na, diretsong tanong ito. Para po sa akin, by experience, mas maganda yung advantage yung under construction program or 4-year program. Pero yung TESDA kasi more on technical. Graduate ka lang 4 years at the same time, supported ka ng mga qualifications related mismo doon sa kurso kinukuha mo. So hindi pwede na test nila kasi lalo pa ngayon marami na competition sa education at doctorate na ngayon, masteral. So mas advantage pag graduate ka ng 4 years at the same time graduate ka ng TESDA. Pero meron na namang jump order na technical yung skills. Skilled worker yung hinahanap. So alam ng isang trainee or participants
kung saan niya ilulugar yung sarili niya na okay na ba to. Kahit nga yung DepEd nga, mayroon tayong senior high school, junior high school, kasi pagka-graduate ng senior high school, mayroon na silang skills na makipag-partner doon sa TESDA. So pwede na sa hanap ng trabaho na kung ano yung gusto ng trabaho. At last question po, Sir AJ. Yes. Meron ako nabalitaan na diploma courses daw na ino-offer ang TESDA. Ano po ba ito? May bayad din po ba ito? Actually po, kagaya po ng iba ding mga scholarship program, yung diploma programs o tinatawag natin na mga 3-year courses po, yun po ay under ng TESDA at yun po ay funded din ng TESDA. Itong diploma programs, binibigay ito sa mga institutions. Actually, it is 200 students per program. No, tapos libre po ito, wala pong babayaran. Even po yung mga raw materials na gagamitin sa buong 3-year course nila ay provided po ng TESDA doon sa institution para gamitin po ng mga students. Free din po ito at may mga allowances din po. So, yun pala, maganda at may allowance. Magkano halimbawang allowance? Per semester ba to o per program? Per semester po, meron pong allowance. Hindi ko lang po masigurado kung magkano. It is 100 pesos per day daw po yung Bago na. sa kasi dati it's 160 yung sa DHRT per day. Ngayon, binabaan siya ng 100 pesos per day. Yung 100 pesos per day po is makukuha nila hahatiin yun per semester. Kasi per semester, meron po silang allotted na allowance. So, maraming salamat po mga trainer at instructor po natin, Sir Arm, Ma'am Jo, at Sir AJ. So, sana po ay may natutunan kayo sa maliit na interview ito. Maraming salamat po. Mga kabiyahe, na ipakita po namin sa inyo ano po yung proseso, ano ba yung NC2, paano tayo makaka-avail nito. At ang kagandahan po ay nalaman natin na libre pala ito at meron pa pong allowance para sa mga gustong mag-training. So wala na po tayong rason na wala tayong pamasahe para makapag-training nito. At sagot po pala ng TESDA o ng training center ang lahat ng mga gastusin, pati po yung mga raw materials na gagamitin, mga projects, mga ingredients sa mga lulutuin. Meron pa po ba tayong dahilan para hindi kunin ito o manatili na walang skills? Sana po, pag-isipan po natin sa mga mahal nating mag-aaral na ito yung panahon at pagkakataon na mag-training po tayo habang bata tayo. Dahil yung training na ginawa natin, ito ang magiging pundasyon po para maging successful tayo sa karir na tataakin natin later on. Muli po, ito ang inyong Sir Al, isang Boracay tour guide, ang inyong profesor na lakwatsyador. Nagpapasalamat po sa panonood ng video ito, ng vlog na ito. At nagre-request po sa inyo na i-like, i-subscribe po ang ating YouTube channel nang marami po ang makapanood nito at si YouTube na po ang mag-promote nito. Maraming salamat po hanggang sa ulit.